Purihin ang Diyos. So tayo po muli ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain kayong lahat ng mga naka-tune in sa oras na ito. So welcome everyone sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. At lahat ng mga dumadalo sa Jesus Gio Camarin Family Congregation. Pagpalain rin po kayong lahat. Welcome po sa bawat isa. Amen. So muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Lacotanan, ang makasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. At sumandali tayong yumukot manalangin, Lord. Thank you once again, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa amin na muli kami makapag-aaral ng salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, sa mga salitang ito na aming pag-aaralan, maging lahat ng mga taga-subaybay sa pag-aaral na itong salita, i-bless na rin po ang bawat isa. Maraming pong salamat. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Diyos. So, nasa ikalawang bahagi po tayo sa ating pag-aaral about standing firm on the Word of God, yung ating pong tinatalakay. Okay, so ating foundation verse, balikan po muli natin. Ayon po sa Ephesians 6:13, sabi ron, therefore, put on every piece of God's armor, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be stand firm. So kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. So purihin ka Panginoon sa iyong mga salita na aming patuloy na pagbubulay-bulayan. Tulungan niyo pa kung may deliver ko po ito, Lord, yung mga salitang ito without interruption ng God. All honor, glory, power belongs to you, Holy Spirit. Thank you, kayong aming great teacher, in Jesus' name. Amen. Amen. So, totoo po mga kapatid na tayo po ay humaharap ng laban araw-araw. So, mayroon po tayong kalaban. Ang kalaban po natin di tao, kundi si Satanas. That's our enemy, number one. So, sabi ng Ephesians 6:12, we are wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, spiritual wickedness in the high places. So, yun po yung kalaban po natin. Walang iba kundi si Satanas. Okay? Siyang naghahasik ng lagim. Yung kanyang pakay, kaya siya naparito sa mundong ito to kill, to steal, and to destroy. Okay? So, yun po ang pakay ni Satanas sa John chapter 10 verse 10. Pero napaganda naman po ang misyon at pakay ni Jesus. Bakit siya naparito sa mundong ito? To give us life and have it more abundantly. Ayon po sa huling talata o huling panalita po ng John chapter 10 verse 10. So yun po ang katotohanan. Mayroon tayong kalaban. Ang kalaban natin ay hindi tao kundi si Satanas. Kaya napaka-importante po mga kapatid na maging matibay tayo, maging matatag tayo, at tumayo tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya sa oras na ito, pagpapatuloy po natin sa ikalawang bahagi ang ating pag-aaral about stand firm or standing firm on the Word of God. Amen. So, sabi ko nung nakaraan sa ating simple introduction, faith begins with a solid foundation in the Word of God. So, ang pananampalataya ay nagsisimula sa matibay na pundasyon na salita ng Diyos. Bakit? Kasi pag dumating yung problema, pag dumating yung kalaban, mananatili tayong nakatayo. Nakatayo pa rin po tayo. Kaya sabi nga, pag sumalakay yung kalaban sa ating foundation verse, so manatili pa rin tayo nakatayo pag tayo ay nakatindig sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya napaka-importante yung faith natin ay ilagay natin sa solid foundation. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, standing firm in the Word of God is a vital aspects of Christian life. Okay? So, yun po yung nabanggit ko po nung nakaraan. So, ang pagtayo sa salita ng Diyos ay isang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano. Bakit? Kasi in a world filled with trials and waves of change, so it is essential to have a solid foundation in our faith. So sa mundo na puno ng pagsubok at mga alon ng pagbabago, kinakailangan ang matibay na pundasyon sa ating pananampalataya. Amen? So sinasagot natin yung ating interrogative statement or functional question is about
why we need to stand firm in the Word of God. So nagbigay po ako sa inyo ng tatlo. So ano po yung tatlo na yon para hindi natin makalimutan. So bakit kailangan nating tumayo sa salita ng Diyos? First, ating short recap is the Word of God is truth. Okay? So ang salita ng Diyos ay katotohanan. So the Word of God is unchanging and always true. Amen? Kaya napaka-importante, we need to stand firm in the Word of God because the Word of God is unchanging and always true. So, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at laging totoo. Mismo sabi ng Panginoon sa Malakay 3 verse 6, for I am the Lord, I do not change. Sabi niya, ako si Yahweh ay hindi nagbabago. Amen? Sa aking pangako, sabi ng ating Panginoon. At mismo yung prayer ni Jesus sa John 17 verse 17, ang sabi niya, sanctify them by the truth, your word is truth. So, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Bakit? Kasi yung salita ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos at si Jesus ay isa. Nabanggit ko na rin po nakaraan yan. John chapter 1 verse 1 and verse 14. Na sabi ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. Okay? So, sino yung truth? Yung Word of God. And then sabi mismo ni Jesus sa John 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, meaning the Word of God is truth. And the Word of God and Jesus are one. Amen? Hallelujah. So, pangalawa, why we need to stand from the Word of God? The Word of God guide us on the right path. Ang ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa tamang daan. The Word of God serves as our guide every day. Amen? Ang salita ng Diyos ay ating gabay sa araw-araw. Hallelujah. Yung sinabi ng Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang salita mo isang tanglaw na sa akin at patnubay, liwanag na tumang tanglaw sa aking daraanan. Yung sabi ni David. Amen. Hallelujah. So third na timpong na naibigay ko pa sa inyo nakaraan, it brings peace. Nagbibigay ng kapayapaan ang salita ng Diyos. So trusting in God and His Word brings peace even amidst storms. Ang pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang mga salita ay nagdadala ng kapayapaan. Hallelujah. Kahit sa gitna ng unos. Amen. Kaya napaka-importante po ang salita ng Diyos. Hallelujah. At ngayon pupunta na po tayo sa pang-apat. Pang-apat, why we need to stand firm the Word of God, for it strengthens our faith. Amen? So ito'y nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. The Word of God strengthens our faith. Amen? Because the Word of God is our spiritual food. Amen? Hallelujah. Ito yung pagkain ng ating spiritual na buhay. Ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Jesus sa book of Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? That's why the Word of God is very vital. It's very important for every one of us as born-again Christian, as believers in Christ, because the Word of God is our spiritual food. Amen? Subukan mong huwag kumain sa loob ng isang araw. Subukan mong huwag kumain sa loob ng isang linggo. Anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa atin? Gugutumin tayo. Amen? Hindi lang yun, mangangayayat pa. Amen? So, ganun din naman, pag hindi mo pinapahalaga ng Word of God, ang buhay mo ay magiging payat. So, ibig sabihin, spiritual life mo ay magiging mahina. Kasi walang nourishment. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po ang salita ng Diyos. The Word of God strengthens our faith. Romans 10 verse 17 sabi ng Bible, so then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Hallelujah. So when we listen to His Word, take note, our trust in Him is increased. Hallelujah. Kapag tayo ay nakikinig sa Kanyang mga salita, purihin ng Diyos, nadadagdagan ang ating tiwala sa Diyos, sa Kanya. Sinong Kanya? Sa Panginoon. Amen. Malinaw po yun. Sinasabi ng Bible, faith cometh by hearing. Hindi lang isang business na hearing kundi hearing by hearing and hearing.
Amen? Purihin ng Diyos. Kaya napaka-importante po ang Word of God. Alam niyo, ako na po mismo nagtuturo. Every time na ako yung magturo, ang dala-dala ko po yung cellphone ko sa pulpito. Amen? And then, pinipindot ko po yung recording. Naka-record po yan every Sunday pag ako nagtuturo. Maging itong tinuturo ngayon, naka-record din po sa cellphone ko ito. Okay? Hallelujah. So, pagkatapos ko pong mag-record, papakinggan ko po yung aking tinuturo sa inyo. Lalong lumalakas yung faith ko. Ganon din naman every Sunday. Pag ang aking pagtapos kong magturo, papakinggan ko po sa office yung aking tinuro. Amen? Hallelujah. Bago ako matulog, pinapakinggan ko po. Pag uwi ko sa bahay, pinapakinggan ko pa rin po ang salita ng Diyos. Paulit-ulit. Lalong lumalakas yung faith ko sa Panginoon. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Lalo na sa mundo natin ngayon, mga kapatid. Puno ng mga negatibong mga salita ang ating maririnig. And the moment masaksakan ka ng mga salitang mga negatibo, ano ang nagiging resulta? Minsan nanghihina ka, nawawala yung faith mo, so nakakaranas ka ng discouragement. Pero pag ang salita ng Diyos pinapakinggan natin, hindi discouragement ang dala nito. Encouragement. Amen? Hallelujah. Pananampalataya. Lalong iigting yung faith natin pag tayo po ay tuloy-tuloy na nakikinig ng Word of God. Kaya napaka-importante po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Nailagay natin ang foundation natin pananampalataya sa Word of God. So we need to stand firm in the Word of God. Kailangan tumayo tayo sa salita ng Diyos. Yung pong katotohanan. Okay, so take note, the Word of God. Ano yung salita ng Diyos? May reward po ito. So God's reward. Ano yung God's reward? Amen. Okay, pakinggan po natin ito. Take note natin. Napaganda po ito. Hallelujah. Take note. When we hear the Word of God, hallelujah, anong mangyayari? Pag pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, sabi natin kanina, lalakas yung faith natin. Ano pang reward? It changes our mind. Amen? So when we hear the Word of God, it changes our mind. So pag pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, mababago ang ating kaisipan. Ano ba minsan yung kaisipan natin ito? Minsan sabi nga sa isang kasabihan, an empty mind is the workshop of the devil. So ang isang isipang walang laman ay diyan naglalaro si Satanas. Amen. So kaya napaka-importante po ang salita ng Diyos, saturated ng Word of God, puno ng salita ng Diyos yung ating isip. Amen. Hallelujah. Kaya napahalaga po na ang ating isip ay mapuno ng Word of God. Kasi kapag nakikinig tayo ng Word of God, it changes our mind. Nababago yung isipan natin. Amen. Hallelujah. So yung mga negatibong kaisipan mo, naaalis, nabubura, nalulusaw, napapalitan ng mga positive thinking. Amen. Nagiging positibo tayo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Iyon yung pagbabago ng isip. Kayang-kaya mong gawin ang isang bagay. So yun yung benefits, yun yung reward ng salita ng Diyos pag pinapakinggan natin. It changes our mind. Malulusaw ang lahat ng mga negatibo sa isipan natin. Amen. Hallelujah. So ano pang pangalawa? When we obey. Yan. Pagkatapos narinig mo ang Word of God. Amen. Narinig mo, ito yung dapat mong gawin. So anong dapat natin gawin? Sundin natin kung anong sinabi at napakinggan. Kasi hindi po advisable na nakikinig ka lang. Hindi mo namang ina-apply. Hindi mo naman sinusunod. Kaya sabi nga, when we obey the Word of God, it changes our life. Amen? Halimbawa, napakinggan mo yung salita ng Diyos. Nabago yung isip mo. Okay? Nalaman mo yung mga dapat mong gawin sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, diyan natin malalaman kung anong dapat natin gawin. Diyan natin malalaman kung anong mabuti at masama. So, pag narinig natin ito at sinunod natin, anong mangyari? It changes our life. Mababago naman ang buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible sa book of James 2 verse 26, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen. Kaya napaka-importante, may kasamang gawa.
Amen? So, mababago ang buhay natin pag sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Yung buhay nating na, na puno ng kasalanan, ngayon hindi na. Mabubuhay ka na ng may kabanalan. So, yun po yung nangyari sa akin nung araw nung wala pa akong salita ng Diyos sa buhay ko. Puro kasalanan ang ginagawa ko. Ano yung mga kasalanan ang ginagawa ko? Pagmumura, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, ha? So, yun yung mga kasalanan ko na ginagawa. Panaban sa magulang. Pero nung napakinggan ko ng Word of God, naunawaan ko at naintindihan ko, ano nangyari? Nabago buhay ko. Nagkaroon ng dramatic change. Nawala na yung pagmumura, wala na yung sigarilyo, wala na yung alak, amen? Wala na yung pagsusugal. So, yun yung mga nawala. Hindi na ako palaban sa magulang. Nabagong buhay ko nung malaman ko ang salita ng Diyos. Kaya yun yung mga reward. Pag pinapakinggan natin, naintindihan natin ang salita ng Diyos, nababago yung isip natin. Pag nabago yung isip natin, ano mangyari? Pag sinunod natin ang salita ng Diyos, nababago rin ang buhay natin. It changed our life. Amen? Kasi si Kristo na po ang naghahari sa buhay natin. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, new things are come. Amen? Sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dating buhay. Siya ngayon ay bago na. Amen? Purihin ng Diyos. Third, mga kapatid, na reward sa salita ng Diyos. When we live the Word of God, it changes the world. Hallelujah. So, yun ang matindi ron. Amen? So, pag namuhay na tayo sa salita ng Diyos, mababago na ang mundo. Yun ang matindi ron. Amen? So, mayroon pang isang benefits. When we speak the Word of God, it changes our situation. Amen? Yun ang matindi rin doon. Kaya yun yung mga magagandang ng benepisyo sa pag-aaral ng Word of God, sa pakikinig ng Word of God, at paglalagay ng ating foundation, ating panampalataya sa salita ng Diyos. Okay, so tandaan po natin yan, sulat po natin, napaganda po yan. So when we hear the Word of God, it changes our mind. Amen? So when we speak the Word of God, it changes our situation. Kaya napaka-importante, salitain din po natin yung Word of God. Hallelujah. When we obey the Word of God, it changes our life. At ang matindi ron, when we live the Word of God, it changes the world. Amen? So pag sinabuhay na po natin ang salita ng Diyos, mababago ang mundong ito. Just imagine, as of now, mayroon pong population ng buong mundo na almost 8.1 billion. And ayon sa survey, nasa 1 billion pa lamang population ng mga born-again believer. And 2.66 billion so-called Christian. Tinawag na Kristiyano, meaning mga hindi pa natin alam kung yung Christian na ito ay pure. Okay? Okay, so ibig sabihin, talagang kakapiranggot pa lamang ang talagang mananampalataya sa Panginoon. Pero kung yung 1 billion born again Christian, pag lahat po yan ay binapamuhay natin ng Word of God, meaning ina-apply natin ito sa buhay natin, nagpipreach tayo ng gospel, so purihin ng Diyos, mabilis lang po mabago ang buong mundo. Pag lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo ay magpipreach ng Word of God, mangangaral ng Word of God, magdadala ng kaluluwa sa karin ng Diyos, mabilis mababago ang buong mundo kasi sinasapabuhay na po natin ng Word of God. Yun yung benefits, reward ng salita ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So yun po natin pinag-aralan, tinasagot natin ng ating tanong, why we need to stand firm in the Word of God. Fifth, panglima, it helps us combat temptation. Amen. Tinutulungan tayong labanan ang mga tukso ng salita ng Diyos. Take note, having the Word of God in our hearts provides strength to resist sin. Amen? Ang pagkakaroon ng salita ng Diyos sa ating puso ay nagbibigay ng lakas sa paglaban sa kasalanan. Anong sabi ng Matthew 4:4, nabanggit ito kanina? Tinukso po si
si Jesus ni Satanas. Sa lahat ng paraan, tinukso si Jesus ni Satanas. Pero bakit hindi nagtagumpay Satanas sa Panginoong Hesus? Nilabanan niya si Satanas sa pamagitan ng alin? Word of God. Alam niyo, Satanas, di natin kayang labanan yan sa mga material na weapons. Okay? Ang ating pong sandata para magapi natin Satanas ay spiritual weapons. Ano yung spiritual weapon yan? Isang dyan ay Word of God. Amen? Word of God, isa sa ating mga offensive weapons, which is the sword of the Spirit. Hallelujah. Pag tinusok natin ng kalaban sa salita ng Diyos, lusaw. Hallelujah. So, anong sabi ni Jesus kay Satanas? Kasi on that time, si Jesus nag-prayer and fasting 40 days and 40 nights. So, alam ni Satanas ang kahinaan ni Jesus ay siya'y nagugutom. Kaya sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong bato o gawin mo ang batong ito na tinapay. O gawin mong tinapay ang batong ito. Pero anong sagot ni Jesus kay Satanas? It is written, Satan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Nasusulat, Satanas, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? So, purihin ng Diyos. So, anong nangyari? Hindi nagtagumpay si Satanas kay Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya pag nilagay natin yung ating pananampalataya, ating foundation, ating pananampalataya sa Word of God, sure, ma-overcome natin ang mga tukso ng kasalanan. So like Jesus, so we can respond to temptations using God's words. Hallelujah. Tulad ng ginawa ni Jesus, maaari tayong tumugon sa mga tukso gamit ang mga salita ng Diyos. Amen? Kaya kayo magsasabi sa iyo, huwag muna tayong umatin ngayon, Sunday service o bukas. Okay? Huwag na tayong umatin. Pag alam mo yung salita ng Diyos, sabihin mo doon sa nagsasabi sa iyo, it is written. Sabihin mo sa kanya, it is written. According sa Hebrew 10, chapter 10, verse 25. Huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi magpalakasan sa isa't isa, lalong-lalo na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yun, napakalaga may alam ka ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. For example, sabi sa iyo ng kaibigan mo, halika, sama ka sa akin. O kaya ito, isang baso lang, beer. O di kaya ito, manigarilyo ka muna, isang stick. Anong dapat mong sabihin doon sa nanunukso sa iyo? Sabihin mo sa kanya, it is written, according sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, new things are come. O, di ba? Hallelujah. Tagumpay ka. Amen. Kaya kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Kailangan ilagay natin yung ating foundation, ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Sure, magiging overcomer tayo. Like Jesus. Kagaya ni Jesus. Amen. So we can respond to temptation using God's words. Amen. Hallelujah. Okay, pang-anim, why we need to stand firm in the Word of God. Number 6, it deepens our relationship with God. Amen. Nagpapalalim o nagpapaunlad ng ating ugnayan o relasyon sa Diyos. Take note, reading and meditating on the Word of God opens a door o opens a deeper relationship with Him. So ang pagbabasa at pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos ay nagbubukas ng mas malalim na ugnayan o relasyon sa Kanya. Amen. 1 Peter 2 verse 2, sabi ng Bible, as a newborn babes desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby through this to experience His presence in our lives. Kaya napaka-importante po mga kapatid, desire natin sa puso natin magbasa, magbulay-bulay ng Kanyang mga salita. Gaya ng sanggol. Sabi ng Panginoon, kayo manabik sa dalisay na gatas sa espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya.
hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Amen? So, desire po natin. Do not underestimate the Word of God. The Bible. We must read it. Meditate it. Study it. At siyempre, higit sa lahat, apply it. Amen? Napakalaga po ito. Sa biyaya ng Diyos po, ngayong lingkod, paulit-ulit lang po akong pagbabasa sa Biblia. Ilang bisis ko na pong natapos basahin ang Biblia. So, katatapos ko lang po from Old Testament to New Testament. Balik naman ulit ko sa Old Testament. Mula Genesis, ngayon nasa 2 Chronicles na naman po ako. Ganyan lang po ang ginagawa ko. Araw-araw, walang patid. Okay? Paulit-ulit kong binabasa ang Biblia. Napakasarap. Pakiramdam. Pag binabasa mo ang Word of God. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya mga kapatid, desire natin ito. Desire natin basahin ang Biblia. Pag wala tayong desire, kaya nga malinaw po yung ating yung ating binasa sa 1 Peter 2 verse 2. So, sabi, as a newborn babes, desire. So nandun po yung word na desire. The pure milk of the Word of God. Purong gatas ng salita ng Diyos. Parang sanggol, di ba? Yung sanggol, gustong-gusto niyang uminom ng gatas. Yeah? Hallelujah. Makikita natin, mga mamahaling gatas pa binibigay sa isang sanggol. Ang bilis lumaki. Nagiging matibay yung mga binti, mga hita. Dahil doon sa gatas. Amen? Na literal. Tayo naman po, ng mga Kristiyano, ang gatas na pure milk ay Word of God. So we need to desire. Kasi pag wala yung desire ng pagbabasa ng Biblia, wala. Hindi mo yan mababasa. Kaya napaka-importante yung desire. Pag nandun yung desire mo, siyempre babasahin mo na. Kagaya ng sanggol. Ninanasa niyang uminom ng gata. So inumin niya, ubusin niya. Bilis niyang maubos. Mamaya hingi na naman, iiyak na naman. Gusto naman uminom ng gatas. Dapat ganoon din po tayo. Kaya nga sabi ng Bible, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but you shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written in it. And then you will make your way prosperous. Then you will have good success. Amen. Gusto natin maging prosperous, successful. Desire the pure milk, the Word of God. We must read it. We must meditate it. And we must study it and apply it in our daily lives. Amen? Hallelujah. So, napaka-importante po yan mga kapatid. Amen? Di lamang natin babasahin na parang binasa mo lang, baliwala lang. Study it. Napaka-importante. Meditate it. Pag sinabing study it, ibig sabihin, bawat verse, binibigyan mo ng inuunawa mo. Amen? Hallelujah. So, napaka-importante po, inuunawa natin yung salita ng Diyos. Parang yung soft devotional. Okay? Ano yung soft devotional? Letter is scripture. Amen? Hallelujah. So, and then, napaka-importante yun. Yung binubulay-bulay natin yung scripture, yung salita ng Diyos. And then later observation. So binasa mo yung scripture and then ino-observe mo ano bang ibig sabihin nito. Kaya napaka-importante yung observation. Amen? And then na-observe mo yung Word of God, application, napaka-importante yun. Kaya we need to apply it. Yung mga nababasa natin. Kasi useless yung mga binabasa natin without application. Kaya nga nabanggit ko kanina, James 2 verse 26, faith without action is dead. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po mga kapatid. Importante po yan. So ano ba yung tatlong letter ng SOP? P. Ano yung P? Prayer. Yan. So importante. Lord, sabi natin, magkipre tayo, Lord, help me to apply
na aking mga natutunan sa iyong salita. Amen? Kaya napaka-importante po yung soap devotional. Kasi yung Word of God parang soap din po yan. Ano yung soap? Yung sabon. Ha? Diba? Sabi ng Malakay chapter 3, ang salita ng Diyos parang sabon. Saan ba ginagamit yung sabon? Para panglinis. Pag naligo tayo, tanggal yung mga libag sa katawan natin. So ganun din naman sa salita ng Diyos. Pag nagbasa tayo, tanggal ang mga libag. Ano yung libag? Libag ng kasalanan sa puso mo. Sa buhay ng tao, tanggal. Hallelujah. Ng salita ng Diyos. Kaya ganun po katindi ang salita ng Diyos. So we need to stand firm in the Word of God because the Word of God, mga kapatid, it deepens our relationship with God. Amen. Nagpapalalim ito ng ating relasyon sa ating Panginoon. So we need to desire it, read it, study it, meditate it, at higit sa lahat, apply it. Lastly, tapos na po tayo. So why we need to stand firm the Word of God? It prepares us for trials. Amen? Nakakapaganda tayo para sa pagsubok. So the Word of God provides knowledge and wisdom for the future. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaalaman at karunungan para sa hinaharap. James 1:2-4, sabi, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating panampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang o walang pagkukulang. Amen? So, we need to stand firm in the Word of God, mga kapatid. Kasi, panghuli, it prepares us for trials. So, anumang dumating pagsubok sa atin, so nakahanda na po tayo. Kaya, kaya nating labanan anumang uri ng pagsubok. Kaya, napaka-importante tumayo tayo sa salita ng Diyos. Amen? Our conclusion, in times of trial and worry, take note, it is crucial to strengthen ourselves in the Word of God. Amen? So sa panahon ng mga pagsubok at pag-aalala, mahalaga ang pagpapatibay sa salita ng Diyos. Take note, His promises and teaching provide a godly perspective and strength in our lives. Amen? Ang kanyang mga pangako at aral ay nagbibigay ng makadyos na pananaw at lakas sa ating mga buhay. Amen? So as we stand firm in His Word, not only are we empowered, but we also become a light to others. So sa pagtayo natin ng matatag sa kanyang mga salita, take note, hindi lamang tayo nagpapalakas, kundi nagiging liwanag din tayo sa iba. Purihin ang Diyos. In Matthew 7:24-25, our conclusion verse, anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. 25, though the rain comes in torrents and flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. Amen? So, kaya't ang bawat nakikinig at nagkasagawa ng mga salita kung ito, sabi ni Jesus, may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba. Bakit? Sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. So take note, a life built on the Word of God will not collapse when the storms come, because it is built on a solid foundation, which is the rock, the Word of God, Jesus Christ. Hallelujah. Kaya napaka-importante, we need to stand firm in the Word of God. So yung ating foundation, ating panampalataya, ilagay natin sa solid foundation, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi lamang natin ito pinapakinggan, kundi sinasagawa natin para tayong isang
nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sino yung bato? Ang bato ay walang iba kundi si Jesus, the Word of God, the solid foundation ng ating pananampalataya. Amen? Kaya we are encouraged to continue growing in our relationship with Him through His Word. Amen? Tayo ay nihimok na patuloy na lumago sa ating relasyon sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Take note, in doing so, we glorify God and fulfill our call as His followers, so remaining steadfast against the storms of life. Amen? Sa ganitong paraan, niluwalhati natin ang Diyos at tinutupad ang ating tawag bilang Kanyang mga tagasunod na natiling matatag sa gitna ng unos ng buhay. So let us commit ourselves to study and application and sharing of His Word as we uphold our faith in all circumstances. Makako tayong pag-aralan sa buhay at ibahagi ang Kanyang salita habang pinapanatili ang ating pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. Purihin ang Diyos. To God be the glory. Amen. I hope mayroon po tayong natutunan sa ating pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Okay, so why we need to stand firm in the Word of God. Bakit mahalaga na tayo ay tumayo sa salita ng Diyos? Standing firm on the Word of God. Pagtayo ng matibay sa salita ng Diyos. So, ang tanong natin na sinagot sa ating short recap, why we need to stand firm in the Word of God. Bakit mahalaga na kailangan tayo tumayo sa salita ng Diyos? So, ano po yung 7 na ito natin pinag-aralan? First, the Word of God is truth. Salita ng Diyos ay katotohanan. Pangalawa, the Word of God guides us on the right path. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa tamang daan. Pangatlo, it brings peace. Nagbibigay ng kapayapaan ang salita ng Diyos. Pang-apat, it strengthens our faith. Ito'y nagpapalakas ng ating pananampalataya. At panglima, it helps us combat temptation. Tinutulungan tayong labanan ang mga tukso. Pang-anim, why we need to stand firm the Word of God, it deepens our relationship with God. Nagpapalalim o nagpapaunlad ng ating ugnayan o relasyon sa Diyos. And lastly, panghuli, so ang panghuli, bakit kailangan tayo tumayo sa salita ng Diyos? It prepares us for trials. Nakapaghanda tayo para sa pagsubok. Amen? I hope na mayroon po tayong naunawaan sa ating pinag-aralan na ito. Tayo manalangin, Lord, thank you sa mga paalaala mo sa iyong salita na napakahalaga, Panginoon, na ilagay namin ang aming pundasyon na aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ay napakahalaga ito sa aming buhay. Ito'y nagpapalakas ng aming pananampalataya, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin yung pangalan. Tas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin magsing panalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. At sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo pa ako, Diyos. Linisin niyo aking puso ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Pagpalain niyo po lahat na nakinig ng salita, mga tumanggap sa iyo. Lubusan ka lang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Provide nyo rin pong galang mga pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Yung mga may sakit, Lord, pagalingin nyo po na ngailangan ng financial, mag-miracle ka sa kailang mga financial needs in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. This is our prayer. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Pagpalain kayo mga kapatid.
na hindi umalis sa sa inyong upuan. So konting paalala lang po, ang Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family ay nag-aanyaya ng ating Sunday Service Celebration every Sunday. So 9 o'clock in the morning, doon lamang po yan sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Harap lang po yan ng LB Town Center at malapit lang po yan sa may Camarin Doctor Hospital. Okay, ang Sabangan Building. Ay baba po ay City Savings Bank, nasa 3rd floor lang po tayo. May Hillcrest Gate 2. Hallelujah. So inanyahan po namin kayo na makadalo kasama na inyong pamilya at mga kaibigan. At every Saturday naman po, tuloy-tuloy po ang ating panalangin. Sa ating intercede po tayo sa ating bansa, sa buong mundo. Tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. Ganoon din po, sa ating panalangin din po through Google Meet every Wednesday, 8 o'clock in the evening ay nagpapatuloy po. Maging ating midweek service, pamagitan po ng FB Live. Tuloy-tuloy rin po every Thursday, 6:30 p.m. So I encourage everyone to join o to kayo po ay mag-tune in. Hallelujah. So purihin ng Diyos. Okay, so tayo po ay closing prayer na. Lord, thank you sa lahat po ng mga nakinig ng salita sa oras na ito. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Purihin ka, all honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. This is our prayer. Amen. 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 God bless everyone. Bye-bye.